Hello! Hi po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Naku, andito na naman pong muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na syempre ilalahad at ihahatid ko sa inyo for today's video. Pero bago ang lahat, nako, hello po sa mga nagbabalik nating subscribers and sa mga dati pa na araw-araw pa rin nakikinig. Mas hello po talaga sa inyo. And hello din sa mga bago. Maraming salamat at kami ay inyong napagbigyan ng konting oras sa inyong araw para pakinggan ang kwentong tampok natin for today's video. And syempre, kung ikaw ay unang beses ka pa lang nakapakinig nitong ating mga kwento dito, please do subscribe. And kung may oras ka lang naman, magmukbang ka na rin dahil ang dami-dami na nating kwento dyan sa may baba. Pero syempre, hello nga pala sa mga nagko-comment sa atin. Oo, sunod-sunod ang recording natin kasi medyo busy ang inyong Mama Mia for the next few days. So, hayaan nyo, baka mabasa ko talaga lahat sa isang sa isang week, 'di ba? Kasi sunod-sunod eh. Hi kay Christina Season, Marilu Basmayor, Edson Balayo. Hi Edson. Baby girl Len, maraming salamat. Sabi niya, ang dami daw pandesal. Sana pandesal. Camila Ponsalan. Hello din kay Jane Jane Esquireno, tama po ba Jane? Hi din kay Charlie Baclohan, Josephina, Honey Lee, Liza Chen, Jeanette Mariano, Mitzi Maglente, maraming salamat. Elsica Lopez from Riyadh, Saudi Arabia. Hello rin kay Cheryl May Abantao from Saudi rin. Hello rin kay Cristel Duerme, kay Alcora Ukit, kay Jocelyn Castro. Hi naman sa'yo from Hong Kong. Maraming salamat sa pagkikinig. Josephine Mapalad. Hello din. Jessie B. 2829. Hi din kay Irene May Giganto. Jelmar Villaos. Maraming salamat sa pagkikinig. And syempre, hello din sa mga suki natin. Gina, na araw-araw daw nakikinig sa atin kahit snob daw ako sa kanyang shoutout. Naku naman. Oo, ayan o, nabasa na kita ha. Mondi 8217. Hi sa anak niyang si Zavia Gale. Happy birthday daw. Happy birthday sa'yo. Kung belated naman ito ha. Belated happy birthday. Hi kay Susan Boribor. Maraming salamat. Marife 0325 na always daw nakikinig sa atin. Maraming thank you talaga. Angel, maraming salamat. Hi kay Angeline Fuaso. Hi kay Amara Chanel Amaro. O, grabe naman ang mga pangalan na yan. And syempre sa lahat po ng nakikinig sa atin, bawasan na natin ating intro. Kaya medyo eto na talaga ang kwento natin. Pero bago yan, nais ko muna mag-warning sa lahat. Dahil may pagka-SPG, hindi talaga may pagka-SPG. SPG talaga itong kwento natin, tapos mahaba pa ito. So, kung meron man itong part 2, part 3, or kung anumang mga part, kapag natapos na ito, natapos na yung next part na i-upload, sige, ilalagay ko sa description box below ang part 2 and next part din ng kwentong ito. 'Di ba? Ganun yon. Syempre, kung napakinggan mo ito ng Wednesday, may part 2 na. Kung napakinggan mo ito ng Thursday, may part 2 na. Pero kung Tuesday ka nakikinig ngayon, wala pang part 2. Ito pa lang. Abangan bukas ang part 2. Ganun yan, ha? Tuesday is September 24. Ayan. So, wag na nating patagalin. Atin na pong simulan ang kwentong inyong pinakaasam-asam dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lahat ng tao may kanya-kanyang istorya at may kanya-kanyang kwento. Yung iba, medyo malas ang kanilang love life, pero swerte naman sa career at sa iba pang bagay. Meron namang iba na sa career minamalas, pero masaya naman ang buhay pag-ibig. Kaya lang may iilan din na hindi na nga masaya sa buhay pag-ibig, hindi pa masaya sa career. Meron din yung mga siniswerte talaga na para bang nung nagsabog ng swerte ang Diyos ay natanggap at nasalo nila lahat. Dahil halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay ay swerte. Dear Mama Mia, hello sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo Mama Mia, naway nasa mabuti kang kalagayan. Sana
ay maganda ang iyong gising ngayong araw na ito bago mo simulan ang kwento ko. Medyo mahaba-haba itong aking kwento na talaga namang alam kong may manggigigil at meron din naman sigurong matutuwa at makaka-relate. Magwa-warning na ako dyan sa mga nakikinig na merong mga bata sa bahay o may mga anak na hindi pa pwedeng makinig ng mga SPG content. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Shane from somewhere down the road. Hindi ko na lang sasabihin kung taga saan talaga ako dahil hindi na din naman yun importante. Ang importante lang naman ay mapakinggan niyo itong aking kwento. Share ko lang po ito sa inyo dahil hindi ko talaga malilimutan ang experience na ito. Mama Mia, nung college ako o nung kasagsagan ng pag-aaral ko, masasabi kong isa akong mabait, masunuring anak at mabait na estudyante. Hindi talaga ako pumasok sa pakikipagrelasyon dahil stricto din ang parents ko noon. Tapos meron pang isang balakid Mama Mia. Yung ate ko kasi ay teacher din sa State University kung saan ako nag-aaral. Kaya bantay sarado talaga ako. Hindi lang sa bahay, hindi lang sa mga magulang ko, kundi maging sa parang agilang mga mata ng ate ko. Mama Mia, every time na makikita niya ako kahit may kasama lang akong lalaki, kahit classmates ko lang yun, ay katakot-takot na ang kanyang pagtitig sa akin. If looks can kill, ganun na ganun. Kung pwede lang pumatay ang tingin ay baka namatay na ako sa talas ng titig ni ate sa akin sa bawat pagkakataon na makita niya akong may kasamang lalaki. Kaya natatakot talaga ako Mama Mia. Pati yung mga kaibigan ko o yung mga classmates kong mga lalaki at schoolmates ay natatakot din sila sa ate ko. Sobrang strikta ng ate ko na daig pa ang mga magulang ko. So yun na nga, dahil ayaw namang pumayag ng ate ko na pumasok ako sa pakikipagrelasyon, Mama Mia, lagi na lang akong nagre-reply sa mga lalaki na nagchat-chat sa akin sa Messenger. Siguro naman sa Messenger meron na akong kalayaan. Siguro naman sa Messenger ay hindi na ako mahuhuli ng ate ko. Doon na lang ako nagkakaroon ng kalayaan na makipag-interact sa opposite sex Mama Mia. Doon ako nakikipagkulitan, nakikipagdaldalan at syempre nakikipaglandian kahit konti. Isang gabi, while enjoy ako sa pakikipag-chat sa mga chatmate ko, ay merong biglang nag-chat sa akin na parang isang dummy account. Ang name niya sa kanyang dummy account ay JP Andrew. Walang picture yung profile niya Mama Mia. Lahat ng laman ng kanyang news feeds o ng kanyang timeline ay puro mga shared posts lamang about NBA. Siguro mahilig sa basketball tong taong to. Nung inopen ko ang message niya Mama Mia ay video pala yung sinend niya sa akin. Nung plinay ko yung video, Mama Mia, ay napamura talaga ako. Ang laki ng murang lumabas sa bibig ko. Kasi yung video na yon, Mama Mia, ay video niya ng kanyang sarili na nagsasarili at hinahawakan yung kanya. Galit na galit talaga ako noon. Pakiramdam ko talaga ay binastos ako ng todo. First time ko lamang mabastos ng ganon, Mama Mia. Ni walang pa-hi or pa-hello. Agad-agad yun ang bumungad sa akin. Agad-agad video ang binigay niya sa akin. Hindi lang basta-bastang video kundi video mismo ng kanyang sarili. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay birhen na birhen pa po ang lola ninyo. Kaya galit na galit talaga ako sa kanya. Sa galit ko ay nireplyan ko siya agad. Minura ko siya ng minura, syempre in English para naman medyo sosyal pakinggan. At tinawag ko siyang maniac pagkatapos noon ay blinak ko agad siya. Ilang araw din akong hindi mahupa ang galit ko nung mga panahon na yon. Sino ba kasi yung taong yun? Bakit ba niya ako binastos ng ganon? Paglipas ng mga araw, syempre, medyo nabuboard din ako. Hindi naman kasi araw-araw ay busy ang pagiging estudyante.
May mga pagkakataon din naman na wala kang ginagawang assignments o wala kang aralin. Dahil nga may pagka-stricta ang parents ko, pati na rin yung ate ko, ay hindi rin ako basta-bastang nakakagala, Mama Mia. So bored ako sa pagiging alone and single. Yung mga friends ko kasi ay merong kanya-kanyang mga boyfriend at after class ay meron silang mga lakad o may mga date. While ako naman, uwi lang agad sa boarding house. Mama Mia, isa din sa pinakamasakit para sa akin at pinakanakakasakal ay roommate pa talaga kami ng ate ko sa mismong boarding house na inuupahan ko. Tapos nagagalit siya kapag natatagalan akong umuwi o kapag matagal akong matulog dahil cellphone lang daw ako ng cellphone. So dahil nga wala naman akong pagkakaabalahan, Mama Mia, ay dun ako nabaliw sa pakikipag-chat. Kahit pa nga mga nonsense yung mga chinachat sa akin ng mga chatmate ko ay ayos lang. Ang totoo niyan ay nag-e-enjoy din naman ako. Basta ba may makausap ako bukod sa mga insekto na nasa loob ng boarding house namin. Hanggang sa naisip ko na balikan ko kayang tignan yung video na sinend sa akin ng JP Andrew. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay inosente pa ako. Pero gustong-gusto ko nang magkaroon ng boyfriend. Gustong-gusto ko nang magkaroon ng pagkakataon na maging normal naman na estudyante katulad ng mga kaibigan ko. Mama Mia, kahit gustuhin ko mang magkaroon ng kasintahan ay hindi talaga pwede. Walang chance na magkaroon ako ng kasintahan dahil nga sa talas ng pang-amoy at ng mga mata ng ate ko. Oo, Mama Mia. May mga pagkakataon din na naiisip ko, ano kaya ang pakiramdam kapag may yumayakap sa'yo, may humahaplos sa'yo. At mas lalong anong kaya ang pakiramdam kapag nakahawak ka ng pag-aari ng isang lalaki. Yung mga kaibigan ko kasi ay napaka-insensitive paminsan-minsan. Kahit na nandyan ako, kahit na alam nilang never pa akong nagkaroon ng boyfriend, ay hindi pa rin sila maawat sa pag-uusap tungkol sa mga sex activities nila ng kanilang mga ka-date at mga boyfriend. Anyways, Mama Mia, nung time na yon ay third year na ako. 18 na ako at magna 19 na, so hindi na talaga masyadong bata kung tutuusin. Legal na mag-experience at mag-explore sa mundo. Pero never pa po akong nakakita ng SPG na video like yung mga malalaswang video or something. Nung panahon na yon ay na-curious lang talaga ako kung tama ba ang sinasabi ng mga kaibigan ko tungkol sa itsura ng isang pagkalalaki. Kaya nainganyo ako at na-curious akong tignan muli yung video na pinadala nung JP Andrew. So ayun na nga, in-unblock ko si JP Andrew. Pagkatapos noon ay binalikan ko ng tingin ang videong sinend niya sa akin. This time, Mama Mia, ay nagsuot po ako ng headset. Kasi double deck po yung bed nung inuupahan namin ni ate. Nasa may baba lamang siya, kaya alam ko na kung medyo mapalakas yun ay baka marinig niya. So yun na nga, kahit naka-headset ako ay hininaan ko pa rin yung volume. Baka kung sakaling tumawag si ate sa akin ay marinig ko pa rin siya. At nung plinay ko na yung video na yun, Mama Mia, ang unang pumasok sa isip ko ay ang salitang napakalaki naman. Kahit pa nga hindi pa ako nakakita ng ganon in real life, in reality, ay alam ko rin naman kung ano ang itsura ng maliit at ano ang itsura ng dax. Mama Mia, sa totoo lang, kahit ngayon na may mga naging experience na ako sa ganon, ay masasabi ko talagang dax po si JP Andrew. Hindi naman siguro ganon ka-dax, pero kung ikukumpara mo sa normal size ng mga Pinoy, ay malaki talaga yon. So yun na nga, binalikan ko ng panonood yung kanyang video na sinend. Tapos Mama Mia, medyo may pagka-pink pa nga yun. Ang totoo niya, nung una ko yung makita ay nagulat ako at nandiri.
Pero nung pangalawa kong buksan ng video na yon, ay naisip kong hindi naman pala ganun ka nakakadiri ang bagay na yon. Oo, nakakakilabot, oo, nakakakaba habang tinitignan ko yon, pero hindi nakakadiri. In fact, Mama Mia, ay meron pa akong nararamdamang kakaiba. Ilang saglit pa, ilang segundo pa na tumakbo ang video na yon nung nakarinig ako ng ungol ng lalaki sa video. Alam ko na nung mga panahon na yon ay ginaganahan na siya sa kanyang ginagawa. Nasasarapan na siguro siya. Ako naman nung time na yon ay medyo naging kakaiba na ang pakiramdam ko. Hindi ko na maintindihan. Hanggang sa paunti-unti ay lalong lumalakas, Mama Mia, ang kaniyang pagkakaungol at lalong bumibilis ang paghawak niya sa bagay na yon. Hindi ko alam, pero kahit na wala pa akong experience ay nakaramdam ako ng kakaibang kate, Mama Mia. Kaya ang ginawa ko ay nagtalukbong ako ng kumot ko. Pagkatapos ay pinanood ko ng paulit-ulit yung video. Oo, Mama Mia, siya lang naman mag-isa sa video na yon at hindi ko nga kita ang kaniyang mukha. Ang nakikita ko lamang ay ang mga kamay niya at syempre yung kaniyang pag-aari. Mama Mia, ang totoo niyan ay hindi ko na mapigilang mag-dry hump dun sa unan ko. Natigil lamang ito nung sinaway ako ng ate ko. Ano ba, Shane? Bakit ba ang likot-likot mo dyan? Mama Mia, natawa pa nga ako noon. Para akong nabaliw. Pinipigilan ko talaga ang sarili ko habang pinapanood ang video ni JP. Mama Mia, nakita ko kung paano po may lumabas na kung ano mula doon. Hindi ko maintindihan lalo ang pakiramdam ko nung mga panahon na yon. Hindi pa ako tapos sa panonood, Mama Mia, nung bigla akong mapansin na online si JP Andrew. Tapos nakita niya siguro na sinend ko na yung message niya. Takot at kinakabahan ako nung makita kong nagtatype siya sa kabilang linya. Pagkatapos, Mama Mia, ay nakatanggap ako ng isang message mula sa kanya. You want more? Yun ang kanyang mensahe. Napamura na naman ako. Nahuli niya akong in-unblock ko siya at nahuli din niya ako na syempre tinitignan ko yung video niya. Siguro, Mama Mia, dahil may pagkakataon na napipress ko yung parang sa chat box. Pagkatapos ay siguro nakikita niya na parang nagtatyping ako doon. Nahuli niya ako. Hanggang sa nag-send na naman siya ng panibago sa akin. Pero this time, picture na niya, Mama Mia. Picture niya na hindi naman siya nakahubad. Pero nakacycling lamang siya at syempre bakat na bakat doon yung kani-kanina lamang ay nakikita ko sa video niya. Mama Mia, yung picture niya ay mula leeg hanggang pababa lamang. At makikita mo talagang napakaganda ng kaniyang katawan. Alagang-alaga siguro yun sa gym. Alagang-alaga siguro sa exercise. Napansin ko rin na parang marami siyang tattoo sa kanyang abs. May tattoo din siya sa kanyang mga balikat. Halatang-halata talaga na alaga niya ang kanyang katawan. Malaki ang kanyang dibdib, pero maliit ang kanyang bewang. Yun bang nakikita mong mga sexing lalaki sa Hollywood? Ganun na ganun ang dating niya sa akin. Mama Mia, meron din siyang 6-pack abs. Pati po yung kanyang balikat, yung kanyang braso ay makikita mong malakas dahil batak na batak yun sa muscles. Ewan ko, pero para akong may kitikiti sa katawan ko nung mga panahon na yon. Hanggang sa ako na rin mismo, Mama Mia, ay nag-send sa kanya ng picture mula sa aking gallery na nakag-two-piece lamang ako. Pero syempre, Mama Mia, tinakpan ko rin yung mukha ko. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero maganda din ang aking pangangatawan kung ikukumpara mo sa karamihan
sa mga babae. Maganda ang aking hinaharap, Mama Mia, at saktong-sakto lang din ang sukat ng aking likurang bumper sa aking maliit na bewang. For sure, Mama Mia, kahit sinong lalaki ang makakakita ng picture ko na yon ay sasabihing sexy ako. Na siguro kaakit-akit din ako. Mama Mia, nireplyan niya yung photo na sinend ko. Sabi niya, delicious daw. O diba? Sabi ko sa inyo, gaganahan talaga siya doon. At magmula nga noon ay patuloy na kami sa pag-exchange ng nude photos ni JP Andrew. Paminsan-minsan, Mama Mia, kapag naliligo ako sa CR ay daladala ko ang cellphone ko tapos magbi-video ako while sinasabon ko ang sarili ko at isinisend ko yun sa kanya. Pero syempre hindi ko sinasama yung mukha ko sa video na yon. Baka kung sakaling viral pa yon, at least hindi ako makikilala. Katagalan ay naging magka-chatmate na kaming dalawa. Tuwing umaga, nagchat-chat kaming dalawa. Okay naman talaga siyang ka-chat dahil may sense din naman siyang kausap. Tapos, mahilig din siyang mag-English kaya pakiramdam ko ay sosyal lang lalaking ka-chat ko. Magaling din siya sa grammar, Mama Mia. Perfect din ang spelling niya at proper din ang kanyang mga punctuation marks, hindi katulad nung mga iba kong mga kaklase na sino-shortcut ang spelling na parang mga Jejimon. Masisense ko talaga, Mama Mia, na may pinag-aralan siyang tao. Hanggang sa hindi ko na nga napigilang magtanong sa kanya ng isang rason kung bakit niya ginawa ang dummy account na yon. Mama Mia, sabi niya sa akin hindi pa raw siya ready na ibigay sa akin ang kanyang real FB account. Magiging ready lang daw siya kung papayag ako sa gusto niya. Mama Mia, tuwing gabi, kapag matutulog na kaming dalawa, ay nag-e-exchange kaming dalawa ng mga photos namin sa isa't isa. Unfair lang talaga sa part ko kasi lagi siyang nanghihingi ng selfie photo ko tapos wala naman din akong laban sa kanya kasi nga, Mama Mia, kahit hindi ko naman yun maibigay sa kanya ay nakikita naman niya yung mga uploads ko sa timeline ko. Kasi nga, tunay ko namang Facebook account yung nagiging ka-chat niya. Siya lang talaga ang hindi ko kalala kung sino. Hanggang sa one time, Mama Mia, nung nag-send ako sa kanya ng selfie ay lagi na lang din niya akong hinihinga ng selfie ko araw-araw. Kahit pa nga yung selfie raw na marangal ay ayos lang. Kahit hindi sexing selfie, basta nakikita raw niya ang mukha ko. Paminsan, kapag nasa loob ako ng library ay pinagsiselfie niya ako tapos sinisend ko sa kanya. If nasa classroom ako or if nasa boarding house ako, ay mahihiga ako. Pagkatapos ay magsiselfie para sa kanya. Lagi siyang nagsasabi na napakaganda ko raw. Bukod sa katawan ko ay maganda din daw ang mukha ko, Mama Mia. Alam ko, siguro na-addict na siya sa kagandahan ko. One time, Mama Mia, humingi siya sa akin ng pabor na kung pwede ba na tumawag daw siya sa akin. Nung una ay nagdadalawang isip pa akong sagutin ang tawag na yon dahil natatakot akong marinig ang boses niya. Baka kasi pangit yung boses niya eh. Di ba karamihan naman ganon? Maganda yung katawan pero pangit at maliit yung boses. Ayokong ma-discourage ako sa kanya. Ayokong mawala ang gwapo, macho na lalaki na iniisip ko na sa tuwing magkaka-chat kaming dalawa. Pero dahil mapilit siya, Mama Mia, yun ay pumayag na lang din ako. Kahit na bawal noon na magkipagtawagan o makipag-video call ako sa isang lalaki dahil nga sa ate ko, ay sinabi ko sa kanya na tumawag siya sa akin kapag ako lang mag-isa sa bahay. O di kaya naman ay kapag umuwi na ako o umuwi kami ni ate sa bahay namin dahil tig-iisang room naman kaming dalawa ng ate ko. Pwede ko namang i-lock ang pintuan ng kwarto ko doon para hindi niya ako mahuli.
So yun na nga, Mama Mia, nung dumating ang summer vacation, ay umuwi ako sa probinsya namin. First night ko pa lamang sa bahay namin ay tumawag na agad siya. Nung sinagot ko ang tawag niya ay hindi agad ako nagsalita. Gusto ko na siya yung mauunang magsalita. Gusto ko siya o yung boses niya ang una kong marinig. At kapag pangit nga yung boses niya, alam kong papatayin ko agad yung tawag. Kasi, ewan ko ba, kung siguro magiging pangit ang boses niya, ay magkakaroon na ako ng imahinasyon sa utak ko na pangit din ang mukha niya. So, yun na nga, dahil hindi pa ako sumasagot, ay siya na ang unang nagsalita. Mama Mia, nung nagsalita siya, ay para pong nanginig ang buo kong katawan. Parang kumate ang nasa may gitnang hita ko. Napakaganda ng boses niya, napakalalim, lalaking lalaki. Kinilig talaga ako nung marinig ko ang kanyang boses. Bakit hindi ka nagsalita kaagad? Tanong niya. Nagantay kasi ako na ikaw yung mauunang magsalita. Inaantay mo. At tinitignan mo kung maganda ba ang boses ko, no? Tumawa ako at sinabihan ko siyang paano niya nalaman. Ganyan naman kasi kayong mga babae. Ganyan kayo. Gusto niyo makasigurado. Mga sigurista kayata kayo. So ano na, pumasa ba tong boses ko? Oo, pumasa naman. Maganda pala ang boses mo, JP. DJ ka ba? Tumawa siya, Mama Mia, at sinabi niyang hindi. Husky pa lang boses ko, pakinggan. Medyo. Nakaka-turn on ba? Natu-turn on ka ba? Medyo. Medyo pala ha. So anong ginagawa mo? Eto, nakahiga lang. Ikaw, sagot ko. Eto, nilalaro ang akin. Alam mo, napakabastos mo talaga, no? Hindi ka ba talaga nagsasawa sa ganyan? Tumawa siya, Mama Mia. Bakit? Nakakasawa ba? Hindi naman nakakasawa, lalo na kapag masarap, hindi ba? Mama Mia, lumalim pa ng lumalim ang usapan namin. Hanggang sa sinabi niya sa akin na gusto daw niyang marinig akong umungol. Hindi ko naman alam, Mama Mia, kung paano umungol nung mga panahon na yon. Paano ba umungol? Lalo na kung hindi ka naman nasasarapan. Awkward masyado sa akin yon. So hanggang sa hindi ko siya pinagbigyan. Mama Mia, nung sinabi kong ayoko dahil hindi ko kaya, ay siya naman ang umungol para sa akin. Ewan ko, pero kung ano-ano nang na-imagine ko noon sa utak ko. Ano na kayang ginagawa ng taong to? Napakalandi naman talaga nito. Napakalantod. Ang gusto ko lang naman sana ay makipag-usap sa kanya, pero bakit ganito? Bakit pinapainit niya ang pakiramdam ko? So yun nga, Mama Mia, wala akong naging choice kundi pakinggan lamang ang mga ungol niya sa kabilang linya. Tapos sabi niya na gusto niyang halikan ng mga labi ko. Kung ano-ano nang mga sinasabi niya. Yun siguro ang SOP, Mama Mia. Yun bang tooth on the phone? Kasi sinasabi niya kung anong gusto niyang gawin sa katawan ko. Kung saan siya mag-uumpisa, kung saan siya bababa, at kung papaano niya haplusin ang aking balat. Mama Mia, hanggang sa pati ako ay hindi na rin maiwasan na ma-imagine ang mga bagay na sinasabi niya. Ako na nakikinig ay na-imagine ko rin ang ginagawa niya sa akin nung mga panahon na yun. Hanggang sa hindi ko na napigilan, tuluyan na rin akong nakaramdam ng kung ano sa katawan ko. Lalo pa, Mama Mia, nung sinabi niya sa akin kung ano ang gagawin niya kapag magkasama kaming dalawa. Hindi ko na rin napigilan ng sarili ko. Kusa na lang ding umiskapo ang mumunting ungol mula sa labi ko. Siguro narinig niya yon kaya mas ginanahan siya. Mama Mia, para kaming mga baliw dalawa kung tutuusin dahil nag-uungulan kami dun sa call na yon, dun sa audio call na yon.
Ewan ko ba? Sa akin lang naman nung mga panahon na yon, ayos lang yun. Total, hindi naman nangyayari sa personal. Yung mga kaklase ko nga, yung mga kaibigan ko nga, personal talaga silang naggaganunan ng kanilang mga boyfriend. Sa akin ay hindi naman eh. Sa akin ay ayos naman. Kaya siguro walang problema yon. Hindi naman kami nagkikita, wala namang pisikalan na nangyayari. At pagkatapos nga noon, Mama Mia, ay parang naging regular na sa aming dalawa ni JP Andrew ang magkaroon ng activities sa phone. Safe lang naman talaga sa akin kasi nilalock ko naman talaga yung pinto ng kwarto ko sa tuwing nakakapasok na ako doon, lalo na kung meron kaming usapan ni JP Andrew na magganunan kami buong araw. Hanggang sa nasanay na ako sa pakikipag-ano dun sa phone. Mama Mia, tinulungan at tinuruan niya ako. Hanggang sa ako na rin mismo ang nagsasabi sa kanya ng mga bagay sa imagination ko. Mga bagay na gagawin ko sa kanya kapag nagkita kaming dalawa. Kahit na hindi ko pa naranasan ang makipagromansahan sa lalaki, ay nadadala na rin ako sa mga sinasabi at ginagawa niya. One night, Mama Mia, ayoko at wala ako sa mood noon na makipag-ano sa kanya. Ang gusto ko nung mga panahon na yun ay mag-level up na kaming dalawa. Kaya sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na gusto kong makita ang mukha niya. Kasi para kaming mga bayaran eh. Parang hindi interesado sa mukha ng isa't isa at katawan lamang ang habol namin sa aming mga imagination. Sabi ko pa sa kanya na ayokong parang pinaparausan niya ang katawan ko tapos malalaman ko in the end na meron pala siyang asawa. Sabi ko sa kanya, kapag nakita ko ang kanyang mukha ay malalaman ko rin kung kaedaran ko lang ba siya, kung bata ba siya o baka matanda na rin ang kanyang mukha, yung mukhang meron ng asawa. Alam mo, ayoko nang ipagpatuloy yung ganito natin hanggat hindi ka nagsisend sa akin ng selfie mo. Chat ko sa kanya. Tapos kung magsisend ba ako, papayag ka bang makipag-video call sa akin? At doon natin gagawin, ile-level up yung pagniniig natin through online? Well, depende. Depende sa itsura mo. Honest kong sagot sa kanya. Ah, grabe ka naman. So kung pangit pala ako, hindi ka na magchat-chat sa akin? Maybe. Depende talaga yan kasi meron namang mga pangit na ayos lang naman at pwede namang remedyuhan. So kung gwapo ako, makikipag-video call ka ba sa akin while lalaruin mo yung sarili mo? Kung gwapo ka, sagot ko sa kanya na parang nanghahamon. Mama Mia, hinamon ko talaga siya ng todo. Tignan natin kung gwapo ba talaga tong taong to. But I bet na hindi siguro siya gwapo kasi kung gwapo siya, hindi naman siguro magiging ganito yung trip niya sa buhay niya, 'di ba? Dahil kahit saan, kahit kailan makakakuha naman siya ng babae kung talagang may itsura siya. Bakit niya titiisin na maging ganito lamang at makipag-chat sa isang stranger at gawin ang mga bagay na dapat sana'y ine-enjoy niya ng personal? Pero Mama Mia, nung matanggap ko ang picture na pinadala ni JP Andrew na selfie niya, ay talagang napamura ako. Napakagwapo pala niya. Mahaba ang kanyang buhok, makapal ang kanyang kilay, maganda ang kanyang mga mata, matangos ang kanyang ilong. Tapos yung lips niya, natural na palang may pagka-pink, Mama Mia. Siya ba talaga to? Para namang mukhang bokalista ng banda. Ikaw to? Sigurado ka? Uy, bakit? Kilala mo ba ako? Hindi naman kita kilala pero ikaw talaga to? Oo nga, ako yan, sagot niya. Napakagwapo mo pala. So ano, makikipag-video call ka na sa akin? Alam mo, hindi ako makapaniwalang ikaw to. Video call nga tayong dalawa para maniwala kang ako yan.
So yun na nga, Mama Mia, nag-install agad ako ng Skype dahil sabi niya dun kami magbi-video call. Sa Skype lang daw kami magbi-video call, dalawa. After noon ay gumawa ako ng account ko dahil wala pa akong account noon sa Skype. Pagkatapos, while gumagawa ako ng account, Mama Mia, ay mabilisan akong nag-makeup at nagpaganda. Para naman kahit papaano ay pumantay kahit konti ang itsura ko sa kanya. Baka kasi siya talaga yung picture na sinend niya, Mama Mia, tapos ang gwapo-gwapo nun. Mapapahiya pa ako. So yun na nga, nagbihis ako ng spaghetti strap kong top, tapos Mama Mia, sinigurado ko talaga na yung top na yon ay lilitaw ang cleavage ko dun sa screen niya. At nung ready na nga ako ay nag-video call na kaming dalawa. And oo, Mama Mia, hindi man kapanipaniwala pero siya talaga yung picture na sinend niya sa akin. Napakagwapo niya. Hindi lang yung katawan ko ang kinikilig kundi maging yung puso ko. Hindi ako makapaniwala na yung lalaking nakakausap ko tungkol sa sex, mga ilang linggo na rin ang nakakaraan ay ganito pala kagwapo. Pakiramdam ko noon ay naka-jackpot ako sa loto. So yun na nga, Mama Mia, dahil talo ako kasi nga gwapo siya, ay nagawa ko ang mga pinagagawa niya sa akin tulad ng usapan naming dalawa. As in literal na napilitan talaga ako. Nahihiya talaga ako noon dahil unang-una ay wala pa naman talaga akong experience sa sex, Mama Mia. First time ako sa bagay na yon. Tapos hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa siyang nag-guide sa akin. Sinabi niya sa akin, ipakita ko raw sa kanya yung dibdib ko. Pagkatapos, Mama Mia, ay ginaid niya rin ako kung ano ang gagawin ko sa katawan ko. Hanggang sa sabi niya, ilapit ko raw sa camera ko yung aking katawan. Yung aking dibdib, pati na rin yung aking pagkababae. Nakita ko rin sa kabilang screen, Mama Mia, na maging siya ay naghubad na rin nung inutusan niya akong maghubad na ng mga suot ko. Mama Mia, yun na nga. Tinuruan niya ako kung paano magpaligaya ng sarili. Tinuruan niya ako kung paano bawasan ang init na nararamdaman ko kahit na wala akong kapartner. Nung una ay awkward talaga. Lalo na nung inuutusan na niya ako na hubarin ang mga underwear na suot ko. Lalo na nung inutusan na niya ako kung ano ang gagawin ko sa bagay na nasa pagitan ng mga hita ko. Mama Mia, ewan ko. Awkward pero hindi ko rin maipaliwanag ang kaba at excitement na aking nararamdaman. Hanggang sa pareho na kaming dalawa na hubot-hubad na. Feeling ko nung mga panahon na yon ay ang saya-saya. Pero nung matapos na kami, Mama Mia, ay hindi ko maiwasang isipin. Kung ganito na ako nasisiyahan kahit sa video call pa lang at kahit sariling mga kamay ko lamang ang humahaplos sa katawan ko, paano pa kaya kapag si JP na talaga? Paano pa kaya kapag nagkita na kaming dalawa at personal nang may mangyayari sa aming dalawa? Simula sa gabing yun ay halos gabi-gabi na rin kaming dalawa na magka-video call, lalo na't nasa summer vacation pa rin ako nung mga panahon na yun. Mama Mia, nag-shave na rin ako ng sarili ko para naman maganda tignan sa screen. Para naman hindi nakakahiyang bumuka ka dun sa camera ko para makita niya rin ang ganda nung bagay na nasa pagitan ng hita ko. Hanggang sa matapos na nga ang summer vacation. Para akong na-addict nung mga panahon na yon dahil halos gabi-gabi ay ginagawa naming dalawa yon ni JP. Kahit pa nga naliligo ako sa CR, ay sabay kaming naliligo at magka-video call kaming dalawa. Mama Mia, kahit pa hindi kami magka-video call, ay nakasanayan ko na ring paligayahin ang sarili ko kahit wala si JP sa kabilang linya. Nung bumalik na ako sa syudad para mag-aral na ng 4th year college, sinabihan ko sa kanya, Mama Mia, na hihingi na ako ng kanyang real Facebook account para maging magkaibigan na kaming dalawa noon. Para na rin unti-unti ay makikilala na namin ang totoong identity ng isa't isa. Lalo pa ang totoong identity niya dahil siya naman ay malayang
matitignan anumang oras niya gustuhin ang account ko. Sabi niya, Mama Mia, ibibigay niya raw sa akin ang real account niya if papayag ako. Grabe ka naman. May kondisyon na naman. Hihingin ko lang sana yung real account mo tapos may kondisyon agad. Oo, kasi ibang level na yan eh. Kasi, di ba? Nung una tayong maging magka-chat ay hanggang dun lang naman sana tayo. Pero kung ikaw, gusto mong pumasok sa buhay ko, dapat meron talagang kondisyon. Para naman makilala mo rin ako ng mas malalim pa. Sabi niya. Naisip ko noon, Mama Mia, parang siya yung babae sa aming dalawa. Siya yung nagbibigay ng ultimatum at kondisyon. Okay, fine. Anong kondisyon ba yon? Magkita na tayong dalawa. Hindi ako makasagot nung mga panahon na yun, Mama Mia. Eyeball? Magkikipag-eyeball na ako sa kanya? Kung mangyayari yun, sigurado akong makukuhanan niya ako. Sigurado akong makakatikim na ako ng ganong bagay in real life. Hindi na lang hanggang imagination ako. Pero sa kabilang banda, Mama Mia, ay naiisip ko rin na nakakatakot din yon. Kahit na magkakilala na kami ng ilang mga linggo at magka-chat kami halos gabi-gabi, ay stranger pa rin kung tutuusin sa akin si JP. Baka kung anong gawin niya sa akin. Hindi ko siya kilala. Baka naman membro siya ng sindikato kung ano pa man. Baka ibenta niya ako. Baka gawin niya akong prosti. Paano na lang ang kinabukasan ko? Kung ano-ano nang naiisip ko nung mga panahon na yon. Okay, makikipagkita lamang ako sa'yo kung ibibigay mo na sa akin ang real account mo. Mama Mia, nung sinabi ko yon ay agad din naman siyang pumayag. Sabi niya, dapat daw pumunta talaga ako sa aming napag-usapan dahil pupuntahan niya raw ako sa school kung i-Indianin ko siya. So binigay na nga niya sa akin yung kanyang real account. Mama Mia, nung in-stalk ko siya ay dun ko nakita na architect pala siya. Tapos may girlfriend pala siya na isang teacher din. Tulad ng ate ko. Maganda yung girlfriend niya, Mama Mia. Kaya doon ay nagulat ako. Bakit siya nakikipag-chat sa akin? Bakit siya nakikipag-anuhan sa chat at sa video call kung meron naman pala siyang girlfriend? Pero dahil nga ang usapan ay usapan, nag-set na kami ng aming meeting place and time. Mama Mia, ako ang nag-set kung kailan kami magkikita. Merong seminar noon ang ate ko na gaganapin sa isang hotel. Tapos dun sila magsistay for 3 days. So yun ang inantay kong pagkakataon para hindi malaman ng ate ko na nagkikipagkita ako sa isang estranghero. Mama Mia, siya rin o siya na ang naghanap ng lugar kung saan kami magkikitang dalawa. Habang palapit yung petsa ng pagkikita namin, ay pakaba naman ng pakaba ang nararamdaman ko. Mama Mia, hanggang sa nagtanong-tanong na rin ako sa mga kaibigan ko kung ano bang pakiramdam nung una silang nakuha ng mga boyfriend nila. Ang dami nilang sinasabi sa akin na masakit daw talaga. Ako naman ay kinakabahan. Kaya ko kaya yung sakit? Hanggang sa dumating na ang araw na aming pinakahihintay. Sinave ko talaga ng lubos-lubos yung akin. Yun bang talagang makintab na makintab, Mama Mia? Yun bang parang pinawax sa mga waxing salon? Nagsuot din ako ng sexing outfit, tapos nagpaganda. Yung outfit ko, Mama Mia, yun talagang alam kong halos lalabas na sa kanilang mga mata kapag nakikita na nila ako. Ang meeting time namin ay 6:30. Sa isang fast food chain, Mama Mia. Sabi niya susunduin niya raw ako doon tapos mag-order na lang daw ako ng pagkain naming dalawa para i-take out. So yun, while nag-order ako, Mama Mia, ay hindi na talaga ako mapakali. Malamig na ang mga kamay ko.
Alam kong hindi dahil yon sa aircon ng fast food dahil sanay naman ako sa aircon. Hanggang sa dumating na ang order ko at lumabas na rin ako. Mayroon pong mga 3 o 4 na upuan dun sa labas ng fast food chain kaya dun ako naupo para antayin siya. Mga 6:45 Mama Mia, yung merong isang itim na kotse, Isuzu D-Max, ang pumarada sa gilid ng highway. Pagkatapos noon ay ibinaba niya ang bintana dun sa may passenger side. At nakita ko Mama Mia na si JP Andrew yung nagda-drive. May sasakyan pala tong taong to. Kaya naman, bilang isang babae, alam niyo naman na nakaka-turn on kapag merong 4 wheels, hindi ba? Mas lalo akong na-turn on sa kanya. Mama Mia, tinawag niya ako at tumayo na ako at lumapit sa kanyang sasakyan. Binuksan niya ang front seat at saka dun ako sumakay. Pagkasakay ko pa lang Mama Mia ay agad niya akong hinalikan sa may mga labi ko. Nagulat ako noon dahil first kiss ko yun. Ang totoo niya ay nanginginig pa ako nung mga time na yon dahil hindi ko alam kung paano ang mag-respond sa kiss. Pero buti na lang Mama Mia, sandali lang naman na lumapat sa mga labi ko ang mga labi niya. Ninitian niya ako pagkatapos ay pinatakbo na niya ang sasakyan. While nagbiyahe kaming dalawa ay hindi talaga ako nagsasalita kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko at isa pa ang naririnig ko lang noon Mama Mia ay ang kabog ng dibdib ko. Hindi pa napaprocess ng utak ko na ito na ang araw na may mangyayari sa aming dalawa. Kabang-kaba ako nung bigla niya akong tinanong kung kinakabahan ba ako. Huwag kang matakot, di naman kita papatayin eh. Ngumiti lamang siya while nag-focus na sa kalsada. Ako naman ay pinipilit na kalmahin ang sarili ko. Mama Mia, dinala niya ako sa isang medyo bongga namang hotel. Pagkapasok ko doon ay nahiya talaga ako sa mga crew na nakatingin sa amin. Baka kung anong sasabihin nila dahil siguro makikita nilang bata pa ako tapos pumapasok na ako sa bagay na yon at sa lugar na yon. Mama Mia, after binigay nung babaeng receptionist ang susi ng room namin, ay umakyat na kami sa taas. Nasa 3rd floor ang aming room and in fairness, napakalinis naman at napakaganda ng kwartong yun. The aircon tapos may flat screen TV. Pagpasok namin ay kumain muna kami tapos nagsasalita siya at nagkukwento si JP sa akin. Mama Mia, nag-uusap muna kami bilang pagkilala sa isa't isa. Tinanong ko siya kung bakit niya kailangang makipag-anuhan sa akin through phone o through internet gayong meron naman siyang girlfriend. Sabi niya Mama Mia ay hindi raw siya nasasatisfy sa girlfriend niya. Kasi yung girlfriend niya ay sobrang wholesome daw at iisang posisyon lang ang alam. Ayaw daw ng hardcore. Ang gusto lang daw ay yung parang missionary. Ang sabi niya Mama Mia, ang gusto niya raw talaga ay yung na-explore niya ang kanyang katawan at ang katawan ng kaparehan niya, which is hindi niya magagawa dun sa kanyang girlfriend. So hindi ka pala loyal sa girlfriend mo. Kawawa naman siya, teacher pa naman. Sabi ko. Alam mo, sa totoo lang, nag-aantay lang naman ako na mahuli niya eh. Tapos siyang makipaghiwalay sa akin. Okay lang naman sa akin kung maghiwalay kami. Maraming babae pa naman ang naghahabol sa akin. Doon Mama Mia ay medyo may pagka-turn off ako kasi napaka-presko naman pala niya. Wala man lang siyang konsensya na niloloko niya ang girlfriend niya. Pero ano namang magagawa ko, andito na kami sa sitwasyon na yon at syempre hindi naman po ako bumabawi at bumabali ng aking salita. So pagkatapos nga naming kumain ay in-invite na ako ni JP na maligo daw muna kaming dalawa sa may banyo. Ayoko sanang pumayag kasi naligo naman na ako bago pa ako nakipagkita sa kanya pero ni-insist talaga niya. Kaya hindi siya pumapayag na no ang magiging sagot ko. Napaka-bossy niya at syempre Mama Mia, napaka-demanding. Pagpasok pa lang namin sa banyo ay hinubad na niya ang dress kong suot.
Ang totoo niyan, Mama Mia, ay kinover ko pa talaga ng mga kamay ko ang mga pribadong parte ng katawan ko. Hanggang sa tinanggal ni JP ang mga kamay ko, Mama Mia. Tinignan niya ako from head to foot. Pabalik-balik yung mata niya dun sa mga masiselang bahagi ng aking katawan. Napakaganda talaga ng katawan mo, Shane. Napakaganda mo. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay binuksan na niya ang shower. Nung umandar na ang tubig sa shower, Mama Mia, ay agad niya akong sinibasib ng halik. Talagang hindi ko lubos maisip na mangyayari sa akin to. Sa isang tao pa talaga na hindi ko karelasyon. Sa isang tao pa talaga na estranghero. Sa isang tao pa talaga na akala ko nung una ay wala namang harm na magagawa sa akin kasi online lang naman kami nag-uusap. Pero eto na ako ngayon. Nasa ilalim ng shower kasama ang taong to habang nagpapakasasal siya sa katawan ko. Ginawa niya lahat ng sinabi niya sa akin sa video call na kanyang gagawin kapag nagkita na kami. Walang kahit na konting balat sa katawan ko ang hindi dinaanan ng kanyang mga kamay at ng kanyang mga labi. Mama Mia, nagtagal siya dun sa mga parte ng katawan ko na pribado at tanging dapat malalaking mahal ko lang ang nakakahawak at nakakahalik. Hindi ko alam pero naging wild na rin ako nung mga panahon na yon. Hindi ko alam pero hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Napapalakas na ang mga ungol ko na parang wala na akong naging pakialam kung meron mang makakarinig sa akin. Pakiramdam ko ay parang mapipigtas na ang hininga ko sa kakahabol nito dahil hindi ko lubos maisip na meron palang ganitong kasarap na pakiramdam. Oo, Mama Mia, nung nag-chat pa lang kami, nagvi-video call pa lang kami at ako pa lang ang humahawak sa aking katawan, ay talagang ginaganahan na ako. Pero iba pala kapag ibang tao ang humahawak sa katawan mo. Tapos Mama Mia, medyo rough pa nga siya. Rough kung kumilos si JP. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko noon. Iningungungod ko pa ang kanyang mukha sa katawan ko. Tapos sumisigaw na ako noon. Hindi ko na mapigilan dahil sobrang kiliti talaga ang aking nararamdaman. Mama Mia, medyo nasaktan nga ako nung una niya akong inangkin. Pero tiniis ko. Mahilig sa marahas si JP. Parang wala siyang pakialam na nasasaktan ako. Parang mas gusto niya, Mama Mia, na sinasaktan niya ang kaparehan niya. Parang mas nati-turn on siya doon. Ako naman, hindi ko talaga lubos maisip na matuturn on din pala ako sa ganong klaseng pakikipagtalik. Gustong-gusto ko na dominante ang kapartner ko. Kahit unang beses pa lang naming magtalik noon ni JP ay nakikilala ko na unti-unti ang sarili ko. Hanggang sa natapos na rin kaming dalawa. Satisfied na satisfied kami. Walang kahit na anong gusto si JP na inayawan ko. Lahat ng ginusto niya sa katawan ko ay pumapayag ako. At nung tapos na kaming dalawa, Mama Mia, ay humiga ako sa balikat niya. Pagkatapos noon ay tinignan niya ako. Hinaplos niya ang mukha ko at inilapit niya ang mukha niya sa akin tapos hinalikan niya ako sa mga labi. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay sinabi niya sa akin na heaven daw ang naranasan niya sa akin. After nung unang pagniniig naming dalawa ni JP, ay bumalik na kaming dalawa sa banyo. Naligo ulit kami. Nung mga panahon na yon ay hot na hot pa rin siya at parang gusto niya agad na magkaroon ng round 2 kaming dalawa. Pero hindi ako pumayag kaagad. Sabi ko wag muna kasi masakit pa yung sa akin eh. Nung lumabas nga ako ng CR pagkatapos naming maligo, Mama Mia, ay paika-ika nga ako at hindi ko magawang maipagdikit ang dalawa kong mga paa. Napakasakit talaga.
Sige na, isa lang. Mamaya na nga kasi ang sakit pa eh, sabi ko. Pinayagan naman niya akong lumabas at ilang saglit pa ay sumunod din siya sa paglabas ko. Nakatapis na siya noon ng tuwalya mula sa kanyang bewang pababa. Samantalang ako naman Mama Mia ay nakapagbihis na. Gusto mo bang uminom muna tayo? Beer lang naman, sabi niya. Ayoko. Ikaw talaga, napaka-bad influence mo sa akin. Ang dami-dami mong tinuturo sa akin na pinagbabawal sa akin ng mga magulang ko. Tumawa naman siya at nag-okay. Hindi na siya nag-exist or nag-insist noon Mama Mia. Pagkatapos noon ay sinuot na rin niya ang underwear niya. Akala ko ay magbibihis na siya pero hinubad lang pala niya ang tuwalya niya at humiga sa bed at saka nagtakip ng kumot. Nung mga panahon na yon ay nag-uumpisa na naman akong kabahan. Sa isip ko noon Mama Mia, ilang beses kaya niya akong gagalawin sa gabing ito? Ang totoo niyan, nung una kaming magtalik ay dun ko naramdaman na napakahilig talaga ni JP na mag-experience o mag-explore sa mga bagay na ganon. Para bang ang tagal-tagal niyang hindi naka-experience ng ganong bagay. Para bang ang tagal-tagal niyang nag-fasting pagdating sa pagkikipagtalik. Mama Mia, naiisip ko pa lang habang tinitignan ko si JP na nakahiga sa kama, yung mga ginawa namin kani-kanina lamang ay hindi ko na mapigilang maapektuhan na naman ang aking katawan. Parang may kuryente na tumatakbo sa bawat himay ng mga ugat ko papunta sa puso ko. Lalo na nung naisip ko kung anong ginawa ni JP kani-kanina lamang sa aking katawan. Pinilit kong i-divert ang isip ko sa ibang bagay. Kaya tumayo ako pagkatapos ay inon ko yung TV. Pagsabi ko Mama Mia, manonood na lang ako ng TV para pampawala ng init na aking nararamdaman na naman. Hinanap ko yung remote pagkatapos ay inon ko na yung TV. Tapos Mama Mia, hindi ko alam, yung channel pala ng TV na yon ay SPG pala. O mga malalaswang video pala ang pinapalabas. Anong channel ba ito? May ganito bang channel sa TV? Binilisan ko ang mga kilos ko tapos inilipat ko yung channel. Mama Mia, imbis na mahimasmasan ang init na aking nararamdaman, ay nakaramdam na naman ako ng kakaibang init dahil sa nasaksihan ko. Oo, malaswang tignan. Oo, malaswa kung iisipin. Pero kani-kanina lamang ay ini-experience ko yon kasama ni JP. Kani-kanina lamang ay napakalakas ng boses ko na umuungol at sinasabihan siya na gawin niya lang lahat kung anong gusto niyang gawin sa akin. Hanggang sa malipat kami dun sa isang channel kung saan merong isang lumang palabas. Yung parang karate-karate. Corny yung acting, hindi ako nag-enjoy. Pero, nanood na lang kaming dalawa. Hanggang sa nilipat ko ulit, that time Mama Mia, ang pangit-pangit din mang mga palabas. Wala man lang HBO o kahit man lang Fox Movies. Hanggang sa pinatay ko na lang ang TV at nag-cellphone na lang ako. Tumabi ako kay JP na nahiga na rin dahil nakaramdam ako ng lamig mula sa aircon. Basa pa naman ang buhok ko that time. Ang problema lang Mama Mia ay iisa lang po ang kumot dun sa kwarto na yon. Napakanipis pa talaga. Si JP ang gumamit nung kumot na yon. Ako ay hindi ko na lang hinila yung kumot dahil nahihiya akong kunin yun sa katawan niya. Tumagilid ako at tinalikuran ko siya. Nagsuscroll-scroll ako noon ng Facebook ko. Pero hindi ko na talaga mapigilan ng lamig kaya hinila ko na yung kumot na nakatakip kay JP dahil nilalamig na talaga ako. Tumitingin-tingin lang ako ng mga video sa Facebook that time. Hanggang sa biglang tumagilid si JP at niyakap niya ako mula sa likuran.
Anong pinapanood mo? Ako nung mga panahon na yon ay hindi naman malaman kung papaano siya sasagutin, Mama Mia, dahil yung mga kamay niya ay nandun na rin sa dalawang bundok ko. Inilabas na niya yun mula sa suot kong dress at pinaglalaruan. Ako naman ay kakaibang init na naman ang gumapang sa aking katawan na kani-kanina lamang sana ay unti-unti nang nawala. Hindi ko alam pero napapaungol na rin ako. Ewan ko kung ano to. Bigla na lang nag-appear sa news feeds ko eh. Sabi ko sa kanya na pilit binabaliwala ang ginagawa niya sa aking katawan. Mama Mia, pagkatapos noon ay bigla na lang niya akong iniharap sa kanya. Wala na akong nagawa nung hinalikan niya ako. Unti-unti kong binaba ang cellphone na hawak ko. Pero ang sabi niya, ituloy ko lang daw ang panonood ko ng mga videos at hayaan ko lang daw siya na gawin ang gusto niya sa aking katawan. Kaya yun, pinilit ko ang sarili kong manood ng mga video sa cellphone ko kahit ang totoo ay hindi ko na maintindihan kung ano ba ang pinapanood ko. Si JP naman, Mama Mia, ay patuloy lang sa ginagawa niyang paghaplos sa aking katawan. Ako naman ay bumukaka na rin para hayaan na ang kanyang mga kamay. Hindi na ako nakapokus noon sa video dahil na-focus na ang isip at utak ko sa ginagawa ni JP sa katawan ko. Mama Mia, hanggang sa hindi ko na rin napigilan. Ako na rin ang humingi kay JP na gawin niya sa akin ang ginawa niya sa akin kanina lamang. Hanggang sa tinuruan din niya ako kung paano ko siya paliligayahin. Ilang beses pa kaming nagniig nung gabing yun. Ilang beses pa naming pinagsaluhan ang isang bagay na dapat hindi namin ginagawa dahil wala naman kaming relasyong dalawa. Ilang beses din akong humingi na bilisan pa niya, na gawin niya lahat at turuan niya ako ng mga bagay na hindi ko pa alam. Naging willing din naman si JP na turuan ako. Naging willing siya na iparanas sa akin ang mga bagay na hindi ko pa nararanasan sa tanang buhay ko. At Mama Mia, alam kong mali dahil may girlfriend siyang tao pero hindi ko pinagsisisihan ang mga ginawa naming dalawa. Ang totoo niyan ay napaiyak pa ako sa sobrang sarap na pinaparamdam sa akin ni JP. Hindi ko alam na kaya pala akong pasayahin ng ganito sa bagay na pagniniig. Ang totoo niya, nung matapos kaming dalawa ay uhaw na uhaw ako. Parang pakiramdam ko ay tumakbo ako ng napakalayong marathon. Yun bang pang 25K, pang 50K talaga. Ganon na klase ang pakiramdam ko nung mga panahon na yon. Hindi kami natulog ni JP buong gabi. Kasi matapos naming magniig, magre-rest lang kami ng halos 1 oras pagkatapos ayun na naman. Maghihipuan na naman. Maghahaplusan na naman, maghahalikan na naman hanggang sa mauwi na naman sa mainit na bakbakan. Nung sumapit ang umaga, Mama Mia, ay maaga akong naggayak dahil papasok pa ako sa paaralan. Nagpahatid na lang ako sa kanya papunta doon sa aming boarding house dahil madadaanan din naman yon pauwi sa kanilang bahay. Nung lumabas kami ay nag-drive-thru na lang kami sa isang sikat na fast food para sa aming breakfast. Pagkatapos doon na lang kami kumain sa loob ng kanyang sasakyan. Nung pababa na ako, Mama Mia, dahil dumating na ako doon sa may eskinita papunta sa boarding house namin, ay bigla na lang akong binigyan ni JP ng pera. Ilang libo din ang pera na yon. Ano to? Bayad mo sa akin? Binabayaran mo ba ako? Tanong ko. No, hindi bayad yan. It's just a gift. Last night was wonderful, Shane. I hope na masundan pa ang pagkikita nating dalawa. Last night was beautiful. First time kong maka-experience ng ganon. First time kong maka-experience na nasatisfied ako sa pakikipag-sex ko sa isang babae. Kaya maraming salamat.
Mama Mia, hindi ko alam kung tatanggapin ko ba yung pera. Dahil lang totoo ay medyo nasaktan ako. Medyo na-touch ang ego ko. Nang slight lang naman. Feeling ko kasi nung inabutan niya ako ng pera ay bayaran ang tingin niya sa akin. Pero ang totoo niyan, sa isang estudyanteng katulad ko, lalo na merong mga striktong mga magulang at striktang kapatid, ay hindi naman ako nakakahawak ng ganong klase ng pera. Na-tempt talaga akong kunin yung pera, Mama Mia, kasi yung ate ko ay napakakuripot talaga. Alam mo bang 20 pesos lang ang binibigay niya sa akin araw-araw para pang snacks? Tapos binibigyan din niya ako ng pampamasahe. Hindi ko basta-bastang nabibili ang mga gamit na gusto ko. Nag-aantay pa ako tuwing birthday ko para i-request ko yun sa mga magulang ko o kay ate. Dahil nga, ayaw naman nila akong bigyan ng sobra-sobrang pera kahit pa alam nilang meron na akong pangangailangan dahil dalaga na ako. Kaya dahil malaki-laking pera din yun ay tinanggap ko na lang yung kanyang ibinigay. Nagpasalamat ako sa kanya, pagkatapos ay nag-welcome din siya sa akin. Bumaba na ako sa sasakyan niya at dali-dali na akong nakababa at sinara agad yung pintuan. 3 hakbang pa nga lang ang nagagawa ko palayo sa kanyang sasakyan ay tinawag niya ulit ako. Noong nilingon ko siya, Mama Mia, ay naka-open na yung window ng kanyang sasakyan. Shane, pwede bang humingi ng personal number mo? In case lang na hindi ko online, tatawagan na lang kita. Ako nga yung humingi sa kanya ng kanyang personal Facebook account. Merong kondisyon, pero pag siya ang humihingi, wala nang kondisyon, easy-easy lang agad. Pero dahil nga, Mama Mia, nung panahon na yon ay binigyan niya ako ng 5,000 pesos, ay nahiya naman akong tumanggi na ibigay ang personal number ko. Pagdating ko sa boarding house, Mama Mia, ay dumiretso na ako ng CR para maligo ulit. Nung umihi ako, ay napamura talaga ako dahil mahapdi ang pag-ihi ko, Mama Mia. Siguro nga dahil ilang beses din niya akong ginamit nung gabing yon. Ganito pala to. Kapag ilang beses ka ay halos matutuyuan ka na at humahapdi na tuwing umiihi ka. Napakahapdi talaga, Mama Mia. Pakiramdam ko ay hindi ko na gustong umihi pa kung ganun kahapdi ang mararamdaman ko. Naligo na lang ako. Pagkatapos, naalala ko na naman habang naliligo ako ang ginawa ni JP sa katawan ko. Oo, para na akong naging addict nung mga panahon na yon, pero naiisip ko pa lamang ay bumabalik sa akin ang sarap na pinaranas niya sa akin ng paulit-ulit nung gabing yon. Kahit pa nga mahapdi na, sa tuwing umiihi ako, Mama Mia, ay hindi ko pa rin mapigilan na makiliti ang nasa pagitan ng dalawang hita ko kapag na-imagine ko yon. Para bang nangunguryente. Hindi ko alam kung lahat ba kayo ay nakaranas na sa ganyan. Pero hindi talaga mawala sa isip-isip ko ang ginawa sa akin ni JP dun sa loob ng motel. Mahaba na masyado. Kaya pigilan na natin. Bukas naman ang second part ng kwento ni Shane. Medyo mahaba-haba pa ito. Sana matapos natin ang second part at hindi na umabot ang third part. Ganun. Pero kung kayo ay nanonood ngayon ng September 25, nasa description below ang link ng part 2. Pero kung September 24 pa ngayon, wala pang link ng part 2. Okay? Lalagay ko yung link kapag na-upload na yung part 2. Kasi September 25 natin i-upload yung part 2 ng storya ni Shane. Anyways, dun sa mga gusto pang magpa-shoutout, sige sa susunod, isa-shoutout natin. At sana kung nagustuhan nyo ang kwentong ito na medyo napaka-SPG naman talaga, i-like at i-share nyo itong video na to. At syempre, huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Ako po ang inyong Mama Mia. Abangan nyo po sa susunod ang kasunod ng kwento ni Shane. Dito lamang sa paborito nyong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.